Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid. Narito na naman po kami. Si Father Pep po ito, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Welcome po sa ating Wednesday episode ng ating paboritong radio program, ang Barkadahan kay Kristo, no? And it's May 13 at special po ang ating episode ngayon dahil kapistahan ng Our Lady of Fatima. Yan. Oo. Ing 13 ng Mayo. Alam mo ba yung awit na yun, Sister Son? Yan ang awit ngayong araw na ito. Oo. Magandang kapistahan Oh, ngayon. lalong-lalo na sa ating mga Marian devotees. Yan. Oo. So, ano po ngayon, kapistahan ng ating mahal na ina ng Fatima. At mamaya ikukwento natin yan, no? Yung second part po, ikukwento Maganda. namin. Si Our Lady of Fatima. Ayan. Bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga listeners. Okay, ito po ang kabarkada ninyo, Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. And today is the 6th week pa of Easter. Ayan. Okay, so dalawa lang po kami ngayon as usual pag Wednesday and Thursday. Yung mga ini-invite ko dito ng Wednesday and Thursday, hindi pa sumasagot. Calling Reverend Dudley. Nakikinig ba si Dudley nakikinig niyan? ka. Ini-invite kita Reverendo. dito. Oo. Ayan. Hindi pa natin nadakip yan si Dudley dito, no? Oo nga eh. Ayan. Sino pa ba yung mga ini-invite kong Wednesday dito? Sige. Mukhang, ano sila, no? Ano ba yan? Microphone shy. Oo nga eh. Camera shy, sabi ko sana. Wala kayang, yung ating si camera Mang Amando, sa Ustream lang. Kayo din po. Alam ko, nakikinig na kayo niyan. Ini-invite din namin kayo. Pero camera shy po ba kayo? Yan. Ayan. Yung mga nagte-text po, open ng Wednesday sa inyo. Yan. Mga regular texters. Si Annalyn, yan. At batiin natin si yung ating ka-meeting kanina. Okay. Si Sir Maminta. Yan. Yan. Baka nakikinig siya. Di sinabi natin itong program sa kanya, di ba? Oo nga. Baka Sige po. siya po'y nakikinig ngayon, no? Maraming salamat, sir, sa inyong pag-attend kanina sa meeting paanyaya. natin. Oo, yung paanyaya namin sa inyo. Yan, no? At rest assured po na sana'y umantabay kayo, no? At kami antabay din sa ating apostolate na ito. At naway lalo pang lumaki, no? Ang ating kabarkadahan, di ba? At dumarami na, Sister Son, ang nakakaalam nitong ating radio program na to. Oo. Bago yata yung natin, Facebook. Anong bago? May bago ba tayong Facebook? Binago ni Longlong. Ganun ba? Talaga? Hindi ko pa na-check, ha? Sige, mamaya i-check ko. Talaga? Oo, para yung mga ibang nagbubukas, tingnan po ninyo. Paki-check na lang po. Nahack po yung unang Facebook namin ng Barkadahan kay Kristo. Ngayon po, ginagawan ng bago ni Longlong. Okay. So, may bago, no? Opo. Grabe talaga, no? May nag-interesado. Baka gustong sumali sa barkadahan yan, ha? Yung hacker. Ng ating Facebook account. Advice po, pag nag-Facebook kayo, mag-log out po kayo. Nakuya mo, ikaw ako, minsan di ka nagla-log out. Of course. Mag-log out po kayo para hindi ma-hack yung wala yung namang Facebook very nyo. interesting sa aking mga accounts. Boring. Okay, Ayan, at diretso na tayo, Sister Son, sa ating mga text line numbers. Okay, text line numbers po sa mga gustong mag-text sa Smart po 0918-351-8282, 0918-351-8282.
Yung Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating mga gustong maging members ng ating Connecta Katekista program, no? Just type REG, all capital letters, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, no? At o kaya yung address ninyo, no? At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966, no? Ulitin ko po, 0927-891-0966. Once registered po, makakatanggap kayo ng araw-araw na mensahe, no, from the Lord. At yung mga may gustong kahilingan, may yung mga intentions o kaya pasasalamat, no, pwede nyo pong ipadala sa number na yan at we will include them sa ating pong daily masses, no, dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. And we would like to thank Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connecta Katekista program. Okay, counseling line naman po, 0922-831-5967, 0922-831-5967. At sa live streaming naman po, kung gusto nyong manood ngayon din, nasa internet po, www.ustream.tv, and then i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung gusto nyo naman pong marinig ang mga nakaraang episodes, nasa Facebook account name Barkadahan kay Cristo Pampanga. At ando doon po mga past episodes po. Yan, of course, thank you kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Okay. Sige. Sige, diretso na tayo sa ating Gospel for today, yes, May 13. Yan. Pakinggan po natin ang ating ebanghelyo ngayon. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi saganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, ganda po ng gospel ngayon, maiksi pero malaman, no po. Kahapon pong gospel, ang Panginoong Jesus nag-promise siya sa atin ng Holy Spirit bilang our advocate at helper. Pero ngayon naman po, the same Holy Spirit ang pinapromise niya sa atin, pero bilang teacher naman. Ayan, no po. Kasi sabi nga, the Holy Spirit will guide us to discover truth. Ayan po. So parang teacher nga, no? The deeper spiritual truth about God, and syempre, ultimately, tungkol sa buhay natin, about life itself. So bilang teacher po, ang Panginoong Jesus, no, pinramis niya, ang Holy Spirit pala, pinramis niya bilang teacher, no. Kasi po, the Holy Spirit to work in us, kailangan na papasukin natin po siya. We need to allow Him to penetrate us. Kasi po, kung hindi natin siya papayagang pumasok sa atin, wala rin, no. And so, we pray to the gift of the Holy Spirit. Nagdadasal po tayo sa Holy Spirit na i-touch niya tayo, naturuan niya tayo ng mga truth, ng mga katotohanan, ng mga bagay tungkol sa Diyos. And ang Holy Spirit din po, He will help us to know kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, kung ano yung banal, at of course, what is true, kung ano yung totoo, ano po. Kasi po, di po ba kahit ang mga teachers yan, they continue to search for truth at ituturo sa atin.
Kaya ngayong araw na to po ang Holy Spirit bilang teacher natin. Yan. Mhm. Oh, Sa gospel ngayon. Yan, oo nga. Yung Holy katotohanan. Spirit as a teacher. Kahapon as a helper, pero ngayon as a teacher. Ito nga yung truth, no? At ano ba yung ano ba ito? Ano ba yung katotohanan, no? Oh, Parang si yun nga, Pilato. truth. No? Oo. What is the truth, no? Ano ba yung totoo? Sabi niya. Yan yung tatlong role ng yung banal na espiritu, yung role ng espiritu, yung the true, the righteous and the good. Oo. So what is good, what is right, what is true? Yung tatlong yan, no? Oo. So dapat So, yung yan ang mabuti, ituturo sa atin. matuwid at totoo. Oo. Right, good, true. Yan, no. Dapat nandun lahat, no, yung tatlong yan, ha? Kaya teacher siya ngayon. Yes, Kung oo. kahapon helper siya, advocate, ngayon po teacher siya. Ito yung kailangan talaga, lalong-lalo ng mga katekista, no? Yung, Oo. ano ba yung katotohanan, no? Oo, yan ang ituturo. Kung minsan kasi, Sister Son, yan, manood ka lang ng TV, di ba? Yan, sa Sunday, yung dami mga preacher. Ang Ay, dami mga oo. nakiklaim they have Yan the ang monopoly of the katotohanan. truth. Yung mga ganyan, no? At kung minsan nakaka-confuse nga eh. Ay, oo, kung makikinig ka sa iba't ibang... They sow confusion. Yung bang, kung minsan hindi mo alam kung ano ba yung totoo. Sino man Oo. paniniwalaan mo, di ba? Alam mo, one time, binuksan ko yung TV, may nagpipreach. Hindi ko nasasabihin kung anong religion. Nag-try muna akong makinig. Tapos, sabi ko, parang maling-mali sa, namin sa doctrine. Enough ko. Kaya nga, Yung oo. tiba. Naku, baka malito ako, sabi ko. Pero nag-try ako. Yun. Sabi ko, tingnan ko nga, sabi ko, kung anong sinasabi nila. Kasi you Pero, cannot appreciate naman Oo. no truth if you yun don't nga. know lying. Yung bang kanyan. So, mas ma-appreciate mo yung katotohanan kung alam mo yung kasinungalingan. Oo. Ganyan, Kasi kung minsan naman tayo willing kang out of curiosity ba or whatever, sige nga, subukan kong makinig. Oo. Pero ibang-iba talaga sa atin. Yung paniniwala, di ba? Oo, kaya inoff ko yung TV. Oo. Kasi related ito sa mga regalo ng banal na espiritu sa atin, no? Oo. And the spirit of truth, katotohanan. Kasi nga, yan, knowledge, wisdom, understanding. Yan ang mga bunga ng banal na espiritu na binibigyan tayo ng kaalaman Oo. at karunungan, Oo. no? At yan, yung understanding nga, no? And you know, well, of course, sabi nga ng kasabihan, no? You cannot love a person whom you do not know. Oo. Ayan. Oo. So, kailangan malaman mo yung katotohanan muna kung sino ang ating Panginoon, di ba? Yung knowledge, understanding, at tapos, of course, wisdom, no? That's applied knowledge, no? Kailangan natin yan para nga, saliksik natin ang katotohanan, no? Sa buhay. Alam mo, yan ang mga great philosophers, no? One very great philosopher, theologian din, no? Si Saint Augustine. Yan si Saint Augustine, no? Ano ba yung katotohanan ng buhay, no? He was searching for the truth, for the meaning of life, Sister Son. Akala niya, kaya nga nag-aral siya ng philosophy, ng mga higher knowledge, no? Oo. Akala niya, doon niya makikita yung katotohanan na hinahanap niya. No? Pero wala, bigo siya, no? Wala sa mga physical knowledge o kaya mga sciences, no? Nasa Diyos ang tunay na katotohanan. Kaya nga yung I am the way, the truth, and the life, no? Oo. At alam mo, ang mundo ngayon, Sister Son, I think, no, ito yung mapapansin mo ngayon, no? It is so hard to know and to determine what is genuine, what is authentic, what is true. Ay, oo, Ayun, totoo diba? yun. Kahit saang bagay, Among, hindi lang sa mga binibili natin. Yung mga binibili natin, may mga imitation, di O ba? kahit alahas, or maybe minsan hindi mo kahit shampoo, ganyan. Hindi mo mahalata, no? Yung mga bags. Oo, mga yung pabango, minsan, ganon. uy, signature. Oo. Ayun pala, peke. Oo,
Okay, imitation, no? Makikita mo kasi Gucci yan. Tapos hindi pala talagang Gucci. Tapos nahulog yung nahulog yung tatak. Oo nga. Okay, yung ilang gamit lang. Oo. Pagkatapos ako naalala ko, no? Oo. Yung karanasan namin na hindi ko na lang babanggitin yung kaibigan ko. Bumalik kami ng relo nasa New York kami, no? Oo. Doon sa Chinatown. No? Alam mo naman yung mga relo, yung mga ang daming mga kung minsan parang yung mga may chrono Oo. yung Oo. yung ang daming mga pinipindot na ganito. Yan ang dami, no? Saka gaganda, lalaki, no? Tapos ewan ko kung ano yung brand, no? Talagang magandang itsura. Oh, tapos ganun. bumili yung kaibigan ko, ha? Bumili, no? Akakala namin na Rolex yata, Rolex, no? Siyempre New York, no? Pero nasa Chinatown ka. Di bumili. Naku, ilang araw lang nangatanggal yung tornilyo, no? sa ibang bansa yan. Sa Amerika yan, stasyon. Kasi pati, Dito lang. alam mo, pati sa ibang bansa, maraming mga peke, May no? mga ganun Mga din. imitation. Oo. Yun nga, bumili kami doon sa Chinatown, no? Hindi ko naman sinasabing lahat ng made in China, no? That's for you to judge, no? Pero ang sinasabi ko lang, kung minsan, masisilaw ka, no? Hindi mo alam yung original at saka yung peke, no? Yung imitation, no? I think not only in things, sabi mo nga, no? Hindi lang yung gamit, mga bagay. Naku, lalong-lalo. Kahit sa tao. Yung. Depende, hindi tayo pupunta dyan. Sigurado, no? Kaya nga yung sinasabi ko sa yung Genuine ka. mas maganda yung what you see is what you get. Diba? Eto ka na eto na ako Yan, no? sorry kung may nakikita ka. Talking hindi about maganda. Pero eto na hypocrisy, ako. yung mga kung minsan deception, yung mga ganyan, di ba? Oo. Kaya So nga, kahit anong bagay dito sa mundo among, including man. Pero in spite of that, we continue to search for truth. Oo. kaya lang mahirap nga. No, Sige, yung bigyan kita judge. ng example mo. Nag-judge. Ano? Sige. Sige. Alin ang nauna, yung sisiw o yung itlog? Naku, yan ang... Hanggang ngayon, alam mo, Hanggang ngayon, wala iniisip pang ko pa ano yung yan. yan. Kasi yung iba, madaming sinasabi, yun daw yung manok. Yung manok ang nauna. Kasi Madaming nga nung nagsasabi pinrate yung ng manok. Panginoon Oo. Pero yung iba ayaw maniwala. So, bakit hanggang ngayon hindi pa na yan? Kasi we continue to search the truth. Oo. Hanggang ngayon, we continue to search the truth. Kaya hanggang ngayon, di pa natin alam kung alin ang nauna. Kung yung manok o yung itlog. Kaya nga, no? Di ba magandang example yun? Kung minsan napakalalim ang sagot sa mga tanong na yan, di ba? Pero alam mo, yun nga, kasi kung minsan ito'y totoo rin, no? Totoo naman talaga ito. Yung basihan ng mga maraming tao ngayon, pag, alam mo, pagtingin, yung pagtinig ng isang tao, they judge by appearance, no? Akala natin, yung appearance, ayan, it's a guarantee whether, the person is true. Tao ito. O real ba yan? O ano ba yan? Baka peki yan, no? Kung minsan nga, yung mga, yung mga di korbata, Oo nga di attache case, ayun pala manggagancho. Mas importante talaga yung nasa puso. At Kaya kung nga, minsan hindi natin nakikita yun May kasabihan dyan, Station. Ibabaliktad ko lang, ha? Sige. Do not judge the cover by its book. Hindi, babaliktad ko. Binabaliktad ko lang, no? Dito si ang nagsabi niya, si Melanie Marquez. Diba? Yung libro, kung minsan nga, Ay, maganda yung cover. Oo. Diba? Tapos pag binasa mo sa loob, Walang kwenta pala. O kaya, sinayang lang yung oras mo ng librong yan, di ba? Pero napakaganda ng cover. Oo. Same is true with people, no? We have to go beyond, no? Physical appearance, no? Kung minsan yung physical face or whatever, physical attributes, no? Kasi yung napakahirap kung minsan, kung yun lang, no? Very deceiving, sabi nga. Oo, totoo yun. Hindi mo alam, no?
kailan mo makikita yung katotohanan sa isang tao? Ayan, get to know the person. Oo, to. Kung minsan nga, kahit you get to know him, pero kung minsan hindi mo pa rin makukuha talaga kung ano yung nasa puso niya eh. Lalo na kung tahimik siya or ano, hindi mo alam napakaganda pala ng puso niya. Yun, Pero hindi nakikita. But it takes time Oo. to get to know that, no? To be able to see that actually, no? Yun nga, you really have to build, for example, a relationship with the person, no? Yung kung ano ba talagang totoo ito. At kung minsan yan, yung masusubok mo, Oo. no? Sa mga, events or any occasions, no? Mga parang mga testings na rin. Lalong-lalo. Tests. Bawa lang sitwasyon eh. Pagka, of course, maasenso ka, marami kang kaibigan. Oo. Diba? Oo, that's true. Pero pagka, hindi na, medyo hindi. pagka na-down ka na, naku, may mag-aalis. may mga Na-experience nag-aalisa ko yun, na, ano? di ba? Pero yung matitira doon, Yun yung mga mga true tunay. thick and thin, sabi nga. Oo. Di ba may mga thick and thin? Thick Yung, and thin. Oo. May mga matitira. At yun yung mga precious sa'yo. Yan, oh. Yung mga matitira. Kumbaga sa, yung sa Kapampangan, King Kaskupan at King Kanawan. Oo. Eh? At Tsulareng Tunay, Kaluguran. Yan naman. Nung nasa Clark ako among nagtatrabaho, syempre, malaki ang pasweldo noon, US government eh. Dami kong kumaren. Tapos nung nagsara yung Clark, nawalan kami ng trabaho. Nag-alisan na rin yung ibang kaibigan. Merong nag-alisan. Oo. So, totoo yung sinabi mo. Let us apply this sa ating Panginoon din, no? Of course, the Lord knows us, no? At hindi dapat tayo magkunwari sa Kanya, no? Sabi nga nung kasabihan maybe we can fool other people, but we cannot fool God. Oo. Because He's the truth, no? Kaya nga kung lalapit tayo sa Kanya, full of, falsity, deception, hypocrisy, no? We are not true to ourselves. I think, there can never be a genuine relationship between us and God. Di ba? At yan ang kailangan nating alisin sa ating buhay, no? When it comes to our relationship with the Lord, no, kailangan maging, totoo tayo. Kasi totoo ang Diyos eh. Oo. Tsaka ikaw, kilala ka niya. Oh, He's the truth. And we have to embrace, no? The truth, no matter kung minsan the truth can, be hurting, be painful to all of us, no? Ang daming mga kuminsan mga tao, no? They cannot accept themselves. Totoo. Oo. Yung they cannot face parang yan sa mirror. Tsaka ang reality. Yung reality tungkol sa kanila, sa kanilang pagkatao, kaya yung ginagawa nila, di ba? Oo. Sometimes, marami din tayo mga tinatago, marami din tayo mga, yung mga... May tawag doon yung parang dun sa landmark namin, inauthenticity. You're not authentic, no? Parang ganyan. There is kuminsan there are areas in our life that we seem not to embrace the truth. No, we hide. No, things, and sometimes sabi nga nung kasabihan we have some skeletons in our closet. Yun yung inisip ko Yun kanina. ba? May term doon, sabi ko yun, nakuha mo. Yan, o kaya yung people who live double lives. Oo. Hindi ba? Oo. Yung mga ganyan, di ba? Ay, di naman yung split personality. Hindi naman yun. Yung double lives Iba naman means, kung minsan, yung maganda yung pinapakita and everything, no? Pagkatapos pala, pagkatalikod, no? Hindi pala yun. Ang talagang pagkatao niya, di ba? So, it happens to so many people right now, no? Parang yung challenge para sa akin dito sa ating ebanghelyo, ito nga, the spirit of truth, no? Kailangan na tulungan tayo na mabuhay sa katotohanan, no? Mabuhay sa liwanag, sabi nga, no? Hindi ba may sinabi ang Panginoon? Sabi niya, the truth will set you free. Set you free. Totoo yan kasi
pag may ano tayo, yung yan, yung may deception tayo and everything. Oo, yung skeleton, oo. Mabigat. Mabigat sa dibdib yan. No? Ay, oo. Yung dinadala hindi, natin, di ba? Hindi ka makaka-relax. Parang hindi ka, you're a slave. of palagi that. kang nagtatago, gano'n. So, hindi ka makalantad. You hate light and you prefer Oo. darkness, yung mga ganyan. Tago no? ng tago. TNT. Okay, babalikan natin yan, Sir Son, no? Mamaya. At ikokonekta natin. Kasi itong ating kapistahan ngayon, may connection dito sa the spirit of truth. No? Kasi may mga truth at mga sikreto na sinabi ang mahal na ina dito sa tatlong bata, no? Ay, oo. At mamaya ay pag-usapan natin kung ano hihimayan yung mga natin yan, secret Sir na Son. yon. Tatlo yata, tatlong secrets. Mukhang ikaw ano ka, no? Gusto mo yung mga secrets. Di ba? Walang sikretong hindi nabubunyag. nabubunyag. Naku Ayan. naman. At mamaya tatalakayin natin yan. Sa ating mga texters, mag-text po kayo ng inyong mga reflections or insights, no, regarding our gospel reading. Mamaya po ibabasahin natin, no, sa ating second segment. Mag-break muna po tayo at magpatugtog tayo ng isang religious song, no, para po sa inyong lahat ito. I know you're here with me whenever I'm in pain. And when you're near me, I can go through the rain. Your love is what keeps me going. Courage and strength you are giving. You are all I ever need in my life. You are my shield. Ooh, your love never ceases nor ends. With you I don't have to pretend. And when I start to drift away, you're there for me to stay. All things that I've come to know are brought by the goodness you have bestowed. My life I owe to you. You deserve a love that's true. You are the love that brightens every day. Always there. Ooh, guiding my way. Ever willing to listen and lend a helping hand. In times of trouble, I'm sure you're there. Life is never meaningful. Never could it be wonderful without you. Ooh, my Lord.
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Sa ating pong first segment kanina, yan, katotohanan. Ano ba yung totoo? Yan, no? Paano natin ma-determine ang totoo? And of course, all truths, no? They all come from God. Yan, siya po ang source ng katotohanan. At dapat, sabi ko nga kanina, pagsikapan natin maging totoo, no, sa ating mga sarili, no, sa ating lalong-lalo na relasyon sa ibang tao, sa Diyos, no, because the truth is again a divine attribute, no. Sabi nga ng ating Panginoon, He is the way, the truth, and the light. Yan. May mga texters tayo, Sister Son. Can you read them? Sige, from 5698. Galing ito sa naging estudyante natin. Estudyante Blues. Oo, sa Lay Formation Institute. From Okay. Candaba, si Migs. Yan. Sabi niya, good PM po, Tita Son. Kumusta na po? Kasalukuyan mi pong makiramdam dingabe ko pong katekista king parokya mi po. Mag-meeting kayo po ngayon para king pilgrimage mi po king May 21, king vicariate mi po. Miss na po, Migs po ini. Yan. Okay, miss na yung klase. Nami-miss mo na yung klase dito sa Nagbi-meeting si Migs. Lay Formation. Yan. Basta wag mo lang kalimutan yung natutunan mo dito sa Lay Formation. At congrats dahil ikaw ay mag-aaral na scholar sa University of the Assumption next month. Talaga? Isa siya sa magiging scholar doon. Very good. Dalawa sila. Nag-graduate. Okay, so good luck sa inyong pilgrimage. Yan. Okay. Okay, and then from 0843, good evening po. Nais ko lang po sanang magpasalamat sa mga prayers nyo na ni-request ko last time regarding po sa employer interview ko abroad. Alam ko po na ginagabayan ako ng Diyos sa mga sagot ko during my interview. After a week ko pa lang po malalaman kung nakapasa ako. Anyway, maraming salamat po. Sana pagpalain po kayo ng Panginoon. Yeah. Yan, nagpadasal siya sa atin namang last week. Oo, naalala ko yan at we welcome. included that intention, no? Oo. And then, from 1613, gandang gabi po, magsishare po ako sa ating gospel. Truth is a long and tedious process and it surely emanates from God. Take the case of Mary Jane Veloso, a drug convicted in Indonesia to die by firing squad by the Indonesian government. Inspired by the Holy Spirit, our national leaders made representation to the Indonesian government to hold in abeyance her execution, as there were indications she was just used as a drug mule by notorious drug syndicates. By the right time, the suspected masterminds surfaced, and the life of Mary Jane was spared in view of the truth inspired by the Holy Spirit. Thank you po. As usual, Amando po. Ayan. Okay, mga Amando. Thank you po. sa That's very sharing true, no? ninyo. Kuminsan talaga, it's a struggle, sabi nga, no? Pero the truth will come out later on, no? Okay, from 5772, galing kay Ruth. Good PM po, Ma'am Son and Father Pep. Opo, madami sa tao, ganyan di totoo. Kaya nga po, hindi ako naniniwala sa first impression last. Ayan. Manok po ang nauna kasi walang creation na eggs po. Animals lang. Hehehe, Ruth po. Yan, may sagot si Ruth sa lahat ng bagay. Oo, manuang wisdom nito eh. Palagay ko nung creation, nando na si Ruth. Oo. Okay. Okay, meron pa from 6939. Gandang gabi po sa inyo. Sa tanong po ni Sister Zon kung alin ang nauna ang manok o itlog. Ito po ang tamang sagot dyan. Nauna po ang manok kasi ang God nag-create siya na mature kaagad ang mga creation niya. Gaya ni Adan, malaki na kaagad siya at di siya sanggol nung makreate siya. Salamat po from Vienna with love. Si Raf, Brother Raf. Okay. So may sagot ka na yan, ha? Oo nga, manok. O, dalawa na yan. So, naunang manok. Oo, nauna. Yan ang katotohanan. Okay, meron ba? Meron pa from 3961.
Ito pa rin siguro. Yun nga, nauna daw ang manok. Okay. Yun. Okay. So, wala na? Mm-mm. Sige, kung wala na, Sige, we'll continue. yes, we'll continue, no? At i-connect na natin sa ating kapistahan sa Okay. gabing ito, Sister Son, ng Sige. Fatima. Feast of Our Lady of Fatima. Okay, ito, basahin mo rin. Tungkol sige, sa manok na naman yan. Naku. Yung Ano ginawa ba kong talagang, example. sige. Bihira pa akong gumawa ng example. May humabol pa sa, Na ano pa? sa question mo. From 1613, ang position ko po sa alin ang nauuna, manok o itlog. Ang sagot ko po ay manok dahil ang ating Panginoon ay Yun. lumalang ng manok, hindi po itlog. Kaya po, manok ang nauna kaysa itlog. Salamat po. Dapat alam mo, magpa-survey tayo dito sa ano natin, no? Daming Question na ganyan. nag-text. Oo nga, no? Okay. Okay, at Sige. alam mo, talking about katotohanan, Sister Son, Okay. no? Sige. Itong ating kapistahan, kasi it involves these three children. Yan, no? Ang pangalan nila, Sister Son, Okay. si Francisco, at saka Jacinta Marto, no? Magkapatid itong dalawa. Oo, and At then, yung isa, pinsan cousin, nila. Oo. Lucia. Si Lucia dos Santos. Oo, yan. Alam mo, yung mga batang ito, yun nga, I think May 13, 1917 ang first apparition ng ating Our Lady no, in Fatima. Oo, 1917. Oo. At pinili niya itong mga batang ito. Sister Son. Oo. Pero ito nga, later on, no, dala-dala nila yung, of course, no, yung Be Not Afraid, sabi ng ano, kasi, mga bata ito, no? At sabi ng, Mga ano, bata pa, nung nagpakita oo. sa kanila, si Mama Mary. papakita ko sa inyo, magbabalik ako every 13th of the month, no? At the same time for 6 months, diba? Oo. Later on, hindi naniniwala yung mga tao sa kanila. Kasi mga bata lang yan, baka gawa-gawa nila. Oo, dahil Diba? mga bata. Mga so bata, hindi no? naniwala. Walang tiwala sa mga bata. Pero alam mo, yung mga bata, dahil wala pang, kuminsan kamuwang-muwang, yan, no? Nagsasabi ng totoo. That's true. Kuminsan nga, Hindi marunong mabibigla ka, no? Yung magsinungaling. di ba yung example na, yung adulto, no? Stoy, huwag mo sasabihin sa mami mo, ha? Ganyan, no? Tapos, saan ba yung daddy mo? Tapos sasabihin, hindi, madadakip si daddy. Dahil nga, yung mga bata, kuminsan diretso lang ang alam nila, di ba? O hindi sila nagsisinungaling. Likewise, itong mga batang ito, Tatlong batang ito. dala-dala nila itong, yung kanilang karanasan dito sa aparisyon ng ating mahal na ina, no? Oo. Pero, at the first outset, Sister Son, naku, walang naniwala. Yan, no? Mga sila, mga Portuguese shepherds. So, Yes, mga yes, oo. simpleng bata pa, kaya siguro ayaw maniwala. Pero among nung kabataan nila, medyo magulo noon ang nila kapaligiran, no? May bloody war, no, sa Europe, tapos sa Portugal nasa political turmoil, no? Parang na-overthrow ang monarchy nila noon noong 1910. Yes. Kaya talagang magulo ang mundo nila noon. Sa Europe Yung kasi, mga bata. yung World War I. Oo. At pagkatapos nga, itong yung parang lumalakas ang komunismo, yung itong Russia. Oo, Yan ang panahon superpower ng during that oo. time, no, in Europe, no. And of course, alam natin ng Russia noon, yan, yung communism. Ay, oo, very, Yung powerful. communism, Sister Son, no. Oo. Kaya nga, isang message ng ating Our Lady of Fatima ay yung conversion of Russia. Yun, oo. Diba? Pray for sinners and for the conversion Of of Russia, oo. Para And, mag-end na yung gulo, yung... Oo. Going back Gera. dito sa mga batang ito, no, napakahirap kasi kinulong sila, inapprehend sila. Talagang they experience a lot of persecution because itong ang dala-dala nilang katotohanan tungkol sa mahal na ina, hindi pinapaliwalaan ng mga tao. No, they think they're insane, and at the same time even the local church, no, Oo. gusto nilang patigilin itong mga batang ito ng mga pinagagawa ninyo, parang ganyan, no? Little did they know that
they were really telling the truth. Oo. Diba? Later on, it was discovered that it was really the truth that they were telling. Oo, talagang nagpakita sa kanila ang mahal na birhen. Kaya nga, napakahirap talaga pag when you stand up for the truth. Diba? Oo. Kaya Lalong-lalo tama-tama na- itong gospel na to. Oo, kung hindi naaayon no, sa mundo yung sinasabi mo, naku, Oo. alay, patay kang Hindi bata ka talaga paniniwalaan. walang Kung paniniwala minsan sa'yo dyan. iisipin ka pang may konti. Oo, nung halimbawa yung mga ibang, no? Bakit ka nagpapakamartir sa asawa mong yan? Oo. Iwanan mo yan! Ang ganyan, no? Oo, hindi na uso ang Hindi na uso yung martir. Ang ganyan, no? Parang ikaw naman no? You're trying to save your marriage and then yung reconciliation and everything, di ba? Pero pag yan, sinesave mo yung marriage mo, tanga ka pa. Oo. Sa tingin ng yun ibang nga, tao. Oo, kasi hindi na ganyan ang panahon, sasabihin nila Yan, sa'yo, oo. no? O kaya, halimbawa Iba na lang yung sa panahon stasyon. ngayon, oo. Yung mga nagsaserve sa simbahan. Ano mang, iba yung mga mag-asawa ko minsan, Yung, sabi niya, ano bang pinakain ni Father Seth para everyday nandiyan ka sa Silbi ka simbahan? ng silbi sa Binabayaran ka ba? simbahan. Ano bang nakukuha mo dyan? Oo. Yan, mga tipong dialogue na minsan mag-aaway yung mag-asawa, no? Oo. Yung babae, merong ganon. May binabawal kinukwento. ng lalaki, di ba? May kinukwento ganon ng mga katikista. Ang daming mga ganyan. Ano bang nagtuturo-turo kayo sa mga mga schools. batang yan? Hindi naman kayo teachers. At the ganyan. same time, nagpapakapagod kayo, wala naman kayong sweldo. Oo. Mga ganyan, no? Oo, totoo yun. Ito Sinasabi yan yun. kahibangan, no? Yan ang hindi sila yun nga naniniwala sa katotohanan na nanggagaling sa Diyos, di ba? Parang itong mga batang ito, Oo, itong mga they experience a lot of yung persecutions, no? They were ridiculed by people. In fact, kinulong pa sila, Sister Son. Sus, nako. And at that young age, baka... Very traumatic yan, ha? Oo, baka hindi nila maunawaan kung sakali, no? Yan, At no? that young age na, Oo. Anyway, ibigay mo yung... oo, sige. Ano ba yung mensahe ng Our Sige, Lady of Amo. Fatima? Oo, Sige. yung may 3 secrets Okay. na binigay si Mama Mary sa tatlong batang ito, no? Yung first secret, that was ni-reveal in 1927. Ayan. Ito yung devotion to the Immaculate Heart of Mary. Okay. So, yun ang secret na unang-unang nilabas ng ating mahal na birhen sa tatlong batang ito. Nako. The devotion to the Immaculate Heart of Mary. Ngayon ano yan? Twin Hearts. Oo, ngayon. Diba? Oo. Pero na to, well-known talaga ito. No? Ito po yung imahen na si Mama Mary, nakalabas ang puso niya. Ayan. Kamukha ng Panginoon, di ba? Kaya ginawang twin hearts, 2 hearts na ngayon ngayon ng tawaging twin hearts. Dahil ganun hindi ba? naman daw sila kambal. Pero Kaya ang tawag kasi namin sa mga imahen ngayon, 2 hearts. parang yung yung kanta ni Endless Love. Bakit? Yung 2 hearts beating as one. Oo. Alam mo ba yung kantang yon? Oo. Ikaw lang parang ata hindi nakakaalam. Yan ang narinig ko endless yan. love, no? Parang 2 ganyan. hearts beating as one. Oo. Oo. So, yung sinasabi mo nga 2 hearts, hindi twin hearts, no? Anyway, ang ibig sabihin, yung union, the unity of, the Immaculate Heart of heart. Mary and the Sacred Heart Yan. of Jesus. At hanggang ngayon, yung nagsama. devotion na yan. Ay, Actually, si oo. Lucia, ang yan. Ang natira kasi sa tatlong yan, si Lucia. No, you know, she died Naging 2005, Oo. Carmelite nun siya. Oo, bago lang, 10 years ago, no? At dala-dala niya itong ito nga yung the devotion to the Immaculate Heart Immaculate Heart of the Mary. Blessed Mother, no? Oo. Sige. So, yun yung first secret. Yung second secret na ni-reveal ng mahal na ina ay yung vision of hell. Nakakakilabot yan. Oo, no? Yung hell alam mo naman nako no, yung ewan ko ba, Oo, nasa orno ka. Na-search ko minsan sa internet ito. Grabe, nakakatakot talagang yung itsura. Kung paanong A vision of lalong-lalo ngayon sa mga movies, no? When they give us a picture, a description of what hell Nandun is. ba sa Apocalypse? Yeah, no, parang gano'n, no? May may mga movies na talagang ang kanilang description of hell you don't want to be there. Parang ganyan. Ay, no? oo. Yan.
It's a place that you will never desire to Nakikita mo pa lang to sa be there. picture Oo ano nga. na. Oo. And then, yung third secret, Among, revealed by the Holy See Secretary nung year 2000 pa lang, no? Yung Jubilee year, no? Ito yung, nakita na isang bishop in white, nakasuot ng puti, na ma-assassinate, no? Yan, Pope by- John Paul II. Oo, di ba? May nag-try pong mag-assassinate Yes. sa kanya. Kaya, Yung Ali Gagki. It's a Turkish, extremist actually. Oo. Pero hinire, parang, may yung nag-hire hard sa killer. kanya. Oo. Hard killer. Means to say, may nag-utos sa kanya. Ang mga KGB daw. Yung Russia. Ito ba yung yung pinuntahan pa ni Pope John Paul II? At, Yes, pinuntahan yan. pinatawad niya. Pagkatapos Pinuntahan niya sa kulungan. At Kaya pinatawad niya. nga, yung reconciliation. Alam mo, recently lang kasi yan, tinapon sa Turkey, no? After serving so many years sa Italy, dahil nga, yun, natakip siya nung assassination. Tapos tinapon pa sa binalik sa nag-serve siya ng 10 years yata, another 10 years sa Turkey. Kasi may siya, may din yun, parang ginawang krimen or something, no? Tapos alam mo nung nalaya siya, pumunta siya sa Rome. At alam mo anong pinuntahan niya sa Rome, no? Dala-dala niya yung white roses. Pinuntahan yung puntod ni John Paul II. And you know what he said? Ito yung sinabi niya, no? Kasi ang dami mga paparazzi nung niya. Sabi niya, I cannot forget, no? I cannot forget this saintly man, parang ganyan, no? Because he was the one who gave me that experience of real freedom, no? Kasi nga yung buhay niya, naging patapon, naging hard killer siya and everything. But when Pope John Paul daw, binisita siya, parang that was the first time na parang naging malaya siya at naging siya. Kahit na siya, nasa bilangguan. Nasa bilangguan pero... nung binisita siya ni John Paul na And nakakulong he was really touched by that. No? And he could not forget. Kaya nga, the first thing that he did when he went out of the prison, pinuntahan ang puntod ni Pope John Paul II. Yan ang third secret, Sister Son. Biro mo talagang nalaman nitong mga batang ito. Yes. Na mangyayari pala ang ganito. Kaya nga ang ng ating mahal na ina, the bottom line, the message of Our Lady of Fatima is pray. No? Puro pray unceasingly. Pray, recitation of the Holy Rosary. Number 1 yan, no? Because, prayer can really convert people. No? Even seemingly impossible things, sabi nga, no? Walang imposible sa ating panalangin sa Panginoon. Lalo kung punong-puno ng pananampalataya, no? At kantabay natin ang Birhen, ha? Our devotion to Our Lady, no? Lady of Fatima. Yes, Kaya May 13, tandaan po ninyo yan. Every May 13, no? In Mayo in 13 ng Mayo, 13 ng Mayo. Mensahe po ng Our Lady of Fatima. Prayer for sinners, devotion to the Immaculate Heart of Mary, tsaka yung praying the Rosary. Wag po natin kalimutan yung ating isang kayamanan po ito, ang ating debosyon sa ating mahal na ina. Okay, may isang texter yata tayo, Sister Son. Basahin mo. Sige. From 1613. Sabi niya, Among, I long to see in person the man behind that rounded and powerful voice sitting behind a microphone. Pwede po bang mag-visit? Ayan, Naku. sino to? Medyo, parang, no? Parang nagayuma. Hindi alam ang itsura mo, Among. Naku. Sa text niya. Yan, nagayuma. Sige po, visit po kayo dito. Bukas po, you're pwede. most welcome. Magpakilala na lang kayo. Hindi niya yung pangalan niya. No? Nasa 4th floor po kami ng DSF building, no? Just at the back of the municipality of the city of San Fernando po. Dito po sa downtown area natin. Yan ang mahirap sa radyo, Among. Nakikinig sa'yo pero hindi ka pa nakikita. Kaya minsan tuloy gusto kang makita. Kaya nga, no? Sige po, pasyal po kayo dito. Well-rounded ba yung boses ko sa Oo nga. Behind radyo? that microphone daw. Powerful daw.
Grounded and powerful voice. Naku. Parang Ayan. ano ko, You speak with authority kasi. the mouthpiece of God. Wow. What a privilege, Sister Son, no? Oo nga. I Sige hope po. and I pray that I always, Ayan. proclaim the truth. Oo Ayan, nga. no? Kasi ang The ganda voice. kasi ng topic natin ngayon truth. Kaya yan tuloy. Oo. Sige po, pasyal po kayo dito. Pwede po bukas. Yan. Kung pwede pong pumasyal kayo para makapag-radio na rin Yes, kayo. very good po. Oo. Basahin nyo lang po yung Yan. Gospel for Tomorrow para nakahanda kayo and then punta po kayo dito. Pwede kayong sumama sa discussion. And Sister Son, talking about voices, no? Sa Ebanghelyo, narinig natin ang tinig ng ating Panginoon, no? Yung the Spirit of Truth. Sa ating second segment, diniscuss natin ang tinig ng ating mahal na ina. Oo nga. At parang sila, duet, no? They say the same thing, di ba? All about the truth, no? The truth that we need to go back to God, who is the source of the truth. No? Yan, conversion of sinners, sabi nga ng ating mahal na ina. No? Wala tayong ibang pupuntahan, no? Dahil kung tayo po nakaseparado, no? Wala tayong yung disconnection na sa sinasabi natin. Naku. No? Hindi katotohanan 'yan, no? Kadiliman at wala tayo po sa liwanag, di ba? So I think the challenge for all of us today, ang paanyaya po, no? Let us always listen to the voice of the truth, no? That is being shared to us by the Lord. And at the same time, ito po, the truth about ourselves, that we are sinners, no? And we need to be converted back to the Lord, no? Yan ang paanyaya po ng Our Lady of Fatima. Okay, at let us have this very short, no, but very meaningful prayer po in honor of Our Lady of Fatima. O Most Holy Virgin Mary, Queen of the Most Holy Rosary, you were pleased to appear to the children of Fatima and reveal that glorious message. We implore you, inspire in our hearts a fervent love for the recitation of the Rosary. By meditating on the mysteries of the redemption that are recalled, may we obtain the graces and virtues that we ask through the merits of Jesus Christ, our Lord and Redeemer. Amen. Okay. Announcement? Kung may mga announcement ka. Announcements, yung Lay Formation Institute po, tumatanggap na po kami ng mga enrollees. Yan. Classes will start on June 13. Okay, papaalam na ako. Yan. Magpapaalam na Okay po ang na. principal ng Alfie. May quotable quote ako ngayon, bigla akong naalala yung mga Ikaw, quotable hindi ka na quote ko. nagsishare ng mga quotable Oo quote. nga. By Leo Buscaglia, isang psychologist Talagang at teacher. gusto mo yung mga kay Oo Leo. No? nga. Buscaglia. Sabi niya, your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. Oh, di ba? Ganda. Napakaganda. Ito po, Sister Zon Kayanan, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po sa inyong mga nag-text po. Ang dami nyo ngayong texters. Thank you very much po. Good night po. Bye-bye. At ingat po kayo palagi. And let us always embrace the truth, no? And let us always speak and act, on behalf of the truth, no? Ito po ang inihingi at paanyaya sa atin ngayon ng ating ebanghelyo at naway sa tulong po ng ating mahal na ina ng Fatima, no? Atin parating piliin ang maging mabuti, matuwid at totoo yung ating pamumuhay, no? Parati sanang naaayon po ang ating pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Ito po si Father Pep Bacay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.